Hello, magandang hapon po sa lahat. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay Article 4, pang-apat na artikulo sa impeachment laban kay Sara Duterte. Itong Article 4 po ay nagtutungkol po ito sa tinatawag na Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust sa pamamagitan ng pagkontrata ng isang killer para papatayin si Bongbong Marcos, si First Lady, si Tambaluslos na walang kwenta na speaker dati ng House, at sa pagbigkas ng pananakot na matinding pananakot sa pamamagitan ng ano tawag nito by actively inciting to sedition. Grabe naman, inciting to sedition. As if they are trying to make the world out of something, out of nothing. Pero bago po ang lahat ng yan, nais ko muna pong ipapatugtog yung musika ng ating tinatawag na ang ating channel. Okay. Ito po ang ating musika. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayanin man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
Okay. Ano ba? I-remove natin yan. Remove. At saka patugtugin natin yung isa pa. Ang ating pagtugtog para sa aking adhikain na si Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Okay, ladies and gentlemen, we now go to our topic. Ang topic po natin sa ngayon ay itong patungkol po sa tawag nito. Ialisin muna natin to. Yun, remove. Na-remove na. Okay po, ladies and gentlemen. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung Article 4. Ano ba yung Article 4 ng ng impeachment complaint? Ito po yung Article 4. Ang Article 4 po na akusasyon nilang grupo nila ni Dilema, ni Luistro, at Ridon, si Chil Jokno, laban kay Zara ay yung pagbitaw ng salita ni Sara Duterte na siya po ay kumuha ng isang killer para ipapatay si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Marcos ay si Tambaluslos. Yan. Article 3. Article 4. Ito. So, ipinakita ko na sa screen. Ipapakita natin sa screen kung ano yung Article 4. Yan po ang Article 4. So, ang Article 4 po ay nagsasabi na dapat tanggalin si Sara Duterte bilang Vice Presidente dahil po siya ay kumontrata ng killer para ipapatay si Bongbong Marcos, si First Lady, at saka si former Speaker of the House. Alam mo, ladies and gentlemen, alam naman ni Bongbong Marcos na hindi naman totoo ito eh. Alam ni Bongbong Marcos na ito ay political rhetorics lamang. Alam niya, salita lamang ng isang politiko yan. At alam niya na hindi totoo ang sinabi na gano'n. At kung alam niya, the best thing he could have done if he is a noble man is to direct, to tell the congressmen who are his minions not to file a case. Kagaya po sa ginawa ni Digong Duterte nung malaman niya na i-impeach ng mga congressmen ng mga sip-sip. Si Leni Robredo, pinagalitan niya. Ang sinabi ni Duterte, she was elected by the people. You have no right to undo what the people has done. Dapat ganon ang stance ng isang noble na tao, ng isang marangal na presidente. Dapat sinabihan mo ang iyong mga sip-sip na mga congressman na dati tauhan ni Duterte, ngayon ay tauhan mo na. Sabihan mo sila na huwag isampa ang kaso. Ganon lamang po yan. At bakit hindi mo sila
pinigilan sa kanilang ginagawa. Ibig sabihin po yun, pag hindi mo ginawa, ikaw ang may sugo niyan. Alam naman ng bayan na ang lahat ng mga congressman mula sa ating kongreso ay puro lahat mga sipsip. At dahil lahat sila ay mga sipsip, may iba lang dyan matibay-tibay, hindi aalis sa kanilang partido, kagaya ng 6 na mga congressmen na hindi bumuto na para ipa-impeach si Sara. 6 ba? 257 ang pumirma eh. Tapos 316 ang members. So, 316 minus 250, that is, dapat is 66. Minus 7, that is dapat 59. So, ibig sabihin 59 na congressmen ang hindi pumirma para palayasin si Sara. So ngayon, basahin natin ang 4 na rason na kanilang, ang pang-4 na rason na sinasabi nila na dahilan para tanggalin si Sara Duterte. Yun ay pag-hire ng killer para ipapatay daw si Sara, si BBM, si Lisa, at saka si Tambaroslos. Number 2, yung dahil sa pagsagawa niyan ay parang in-incite niya to rebellion or sedition ang mga tao. Grabe na mga akusasyon na hindi kapanipaniwala at saka nakahindik-hindik. So, next is, dahil ganon sa pag-hire niya, ay ginawa niya rin ang pananakot na tinatawag na grave threats. Ladies and gentlemen, ibababa ko muna ito. Ano ba talaga ang rason na lang matatanggal mo si Sara kung wala siyang dahilan o ang ginawa na yun ni Sara ay hindi makatarungan? O sisahin natin, bahala na kayo magdesisyon. Ipakita ko lang ang lahat ng ebidensya. Makikita nyo rin po na ang video evidence na ginamit ng kalaban ni Sara, laban kay Sara, ay yung video na lang, Rosalie, na kung saan makikita mo si Sara na sumisigaw, nako ay kumuha na ng isang killer na para ipapatay si Bongbong, si Lisa, si Martin Romualdez. Hanggang doon ang naunang bahagi ng video ay tinanggal nila. Ipaparinig ko sa inyo ang unang bahagi ng video para makita nyo kung tama ba ginawa ni Sara o hindi. Kung ang ginawa ba ni Sara ay isang defense mechanism o di kaya self-defense. Ipapakita ko muna sa inyo na dito, sinama din nila ito para suportahan ang akusasyon ng laban kay Sara na ipapatay ni Sara si BBM. Ay sinama nila sa ebidensya nila. Sa pagsampa, ebidensya na nilagay nila laban kay Sara. Maliban sa ebidensya ng video na kung saan ay pinapakita si Sara na nagsasabi na mag-hire ng killer, ay pinutol nila yon. Ang naunang bahagi ng video, tinanggal nila. Yan ang unang ginamit na ebidensya. Ibig sabihin, sa paghahabla pa lang, ay nandaya na sila sa kanilang ebidensya. So, magandang hapon. Kevin, good day to you, Dr. Toto Kausing, watching live from Norway. Wow, maganda. Maraming salamat. Ejilar, good day, Boss Toto. Tapos si Titigas, Bato, kahit saan ka man magtago, hahabulin ka pa rin ng batas. Tiyatawag niya ko Bato, kamukha rin ako ni Bato. At si Lynn Dueñas, magandang hapon, kumusta ng ating kaso? Si Helen Bagyo, naimbag na malim, kada kayo amin. Helen Bagyo, naimbag na malim, utro.
Bing Diboke, Manang Bing, maayong hapon. Kapatid ko si Dennis Kausing, maayong hapon man sa imo dira. Si Henry Valenzuela, good evening. Dr. Toto, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Okay, ito na po, umpisahan na natin. Ito po ang unang ginamit nila, additional evidence laban kay Sara, ang kapatid ni Sara na si Basti Duterte. Yan ha. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan ang unang ginawa na ebidensya. Pakinggan natin. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan. Ladies and gentlemen, yan ang isa sa ebidensya na ginamit nila laban kay Sara. Anong connection yan? Hindi naman si Basti ang kinakasuhan. Gusto na palabasin na buang si Basti? Paano? Pag pinalabas nila na buang si Basti, ay buang na rin kapatid niya? Ganon ba yun? Magandang gabi, Liam Pagtakhan sa para. Si Francis Leo Mangustin. Asa nga ulo sa taas o sa ubos. Pag sa ubos, robust. Si Tolpo yan. Okay, kasunod. Ito ang binanatan. Pakinggan ninyo. Ito po ang ebidensya ng kalaban ni Sara. Pinutol na ito yung unang bahagi ng video. Pero pakinggan natin ang naputol na bahagi ng video. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Okay? So, yan ang ginamit na video. Ang hindi nila ginamit, ang totoong video niyan, mayroon pang nauna yun. Na kung saan ang nauna, makikita mo na nagtanong si Princess Maui na vlogger kay Sara Duterte. At ang tanong niya, Ma'am, ano ang gagawin mo? Anong reaksyon mo na may balak ang kampo ni BBM na gagawin kayo na parang Romanov ng Russia? Iubusin kayo na parang Romanov ng Russia. Ngayon, para mabigyan natin konteksto, alam niyo ba yung Romanov? Yung Romanov po, yun yung Tsar ng Russia sa panahon na yun ng araw. Ang Tsar ng Russia po ay namuno sa Russia sa loob ng 117 years. Sila, ang tawag sa kanilang hari ay Tsar. Dahil sa kanilang tinatawag na pang-api sa mga Ruso, nag-ipon-ipon ang mga Ruso sa kampanya ni Nikolai Lenin para magrebelde at nagrebelde at nanalo ang rebelde. Na tawag sa mga rebelde ay Bolsheviks. Nung natalo na nila ang mga pwersa ni Romanov, ay ni Haring Romanov, ay pinatay nila si Romanov, asawa ni Romanov, lahat ng mga anak ni Romanov, pinatay nila. Pati mga bata, mga 11-year-old, pinatay nila. Yan ang gusto nila gawin sa mga Duterte. Ubusin ang lahi ng mga Duterte. Kaya ito po, nag-speech dito si Basti Duterte. Reconsider
Ulit-ulit. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Ang sinabi ni Baste, very obvious na para kay BBM yun. Sinabi niya, bago mo gagawin ang gusto mong gagawin, pag-isipan mo ang mga Romanov. Ibig sabihin, pamilya Romanov. Pamilya ni Haring Romanov. Isipin mo si Benito Mussolini ng Italia. Paano pinatay mga yan? Dahil sa kanilang pagmamalupit sa panahon nila. Parang wala na silang kamatayan nung sila ay magmamalupit sa kanilang mga nasa sakupan. Marami kayong mga Ruso ang kanilang inapi at yunarakan ng puri. Ganon din po ang mga Italiano kung paano sila niyurakan ni Benito Mussolini. Yan po ang mensahe ni Basti kay BBM. Mensahe ni Basti yan sapagkat nalaman nila na may balak sila ubusin ang lahi ng mga Duterte. At dahil dyan po, ay kaya nagsalita si Sara. Pero ipakita ko sa inyo ang buong video. Hindi ko lang ipi-play kasi baka huhulihin ako ng ABS-CBN ng kanilang copyright. Pero dito ko na lang ipi-play. Yan. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? O, nagtatanong si Princess Maui na vlogger. Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong opya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang po, ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayo Operation Romanovs, ha? ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede niyo Galit na galit si Sara dyan sa ginagawa nila. Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao.
Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Now, nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali makasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap. So, yan ang ano ha. Yan ang ito. So, may tumawag lang kasi. Anong gawain? So, ngayon, ang pag-usapan natin ay pinakita ko lang po unang-una na may katwiran ba si Sara Duterte sa pagsasabi na kumuha siya ng killer para ipapatay si Bongbong, si Lisa, si Martin Romualdez dahil sa threat na nakarating sa kanila na ang lahat ng mga Duterte, lalo na siya, ay uubusin na kagaya ng mga pamilya na ni Haring Romanov sa Russia. So, may katwiran ba? So ngayon, ladies and gentlemen, mayroong tinatawag po na self-defense. Kung gagamitin mong self-defense, ano ba ang batas natin sa Revised Penal Code pag self-defense ang pinag-uusapan? Ang pinag-usapan sa self-defense, may karapatan ka ba ipagtanggol ang sarili mo kapag ikaw ay aatakihin? Ang pag-aatake sa iyo, maaring pag-aatake na kagaya ng murder, homicide. At kung ikaw ay papatayin ng iba, magpapapatay ka na lang ba? Kung may baril ka naman, hindi ka rin ba bubunot? Ganun po, yun ang ibig sabihin. Dito, ang sinabi ni Princess Maui na vlogger
ano ang gagawin? Ang tanong niya, ano ang reaction mo na meron itong tinatag na Operation Romanov laban sa mga Duterte? Makatwiran ba siya sa pagsasabi? Tinatanong ko ito sa mga dilawan. Tinatanong ko ito sa mga makakaliwa, makabayan kuno. Tinatanong ko ito sa mga taga-BBM na sumusuporta kay BBM. Makatwiran ba yan? Ang nauna dyan ay yung sa loob yan kasi ng tinatawag na detention center, kulungan ng Kongreso para sa mga na-contempt nila. Nangyari po yan noong November 23, 2024. Anibersaryo, pang 15 anibersaryo o 15 taon nang nangyari yung Ampatuan Massacre noong November 9, 2015. 2015 panahon ni Gloria yun eh. 2009. So, hindi lang 15. So, 17 years. So, makatwiran ba? Sasabihin mo ba, guilty ba si Sarah dahil sa ginawa niya yon? So, that's why I am proud to be a DDS. Bahala na kung ano sabihin niyo sa akin. Nagdidepende, yan po ang karakter ng aming manok na ibubuto namin sa pagka-presidente sa 2028. Marunong siyang makipaglaban. Lalo na yung pagsuntok niya sa sheriff. Sino bang pinaglaban niya noon? Ang mahigit 10,000 na mga squatter na gigibain ang kanilang bahay at walang ibang paraan para mapigil ang paggiba ng kanilang bahay. At nagsabi pa si Sarah sa sheriff kay Abby Andres, "Sheriff, pwede bang bigyan mo ko 2 oras? Kasi hahanapan ni Sarah ng relokasyon ang mga tao bago pa lamang gigibain ang kanilang mga bahay." Obligasyon kasi ng mayor ang mabigyan ng bahay ang mga sheriff. Ang mga, not sheriff, ang mga tao na gigibain ng sheriff. Kaya yan po dahilan kung bakit nang umupo si Duterte bilang Pangulo, ang una niyang utos, no relocation, no demolition. Pero sa atin, demolition kahit walang relokasyon, demolition dito, demolition doon. Yan po ang nangyayari sa panahon ni BBM. Ha? Sabi niya, BBM, bawat bayan magkakaroon. Hindi, bawat bahay wawasakin. Yan po ang mangyayari. So ngayon, ang opinion ko po, hindi ko sasabihin sa inyo kung na sumunod kayo sa opinion ko. Sa opinion ko po, tama lang yung ginawa ni Sarah na depensahan niya sarili niya, pamilya niya. Kaya hindi mo matatawag na yun ay grave threats. Yun ay isang pag-alipusta sa Pangulo ng Pilipinas. Yun po ay depensa sa kanilang dangal, buhay. Hindi lamang buhay na literal, kundi buhay ng kanilang pamumulitika. Matanong ko kayo, dahil sa ginawa ni Sarah na yun, tinawag din nila ito na isang gawain na naghihikayat ng mga tao na magre-rebuilde para gibain ang gobyerno. Tama ba yun? Kung ganun para bawat sigaw ng sino bang tao laban kay BBM, nagrereklamo, wala siyang tubig dito, walang tubig doon, walang bigas, wala nang 20 pesos na bigas. Yan ba ay paninira ng pamahalaan? Yan ba ay destabilization? Bago mo po tawagin
na destabilization ang ginagawa na pagsisigaw, pagrereklamo ng kahit sinong mamamayan, dapat ipapalagay mo yan na isang kritisismo lamang. At karapatan ng bawat sino man sa atin ang mamamahayag. Ang pagpapahayag ng damdamin ay isang pangunahin karapatan sa buong mundo na ginagarantiyahan ng Universal Declaration of Human Rights sa Artikulo 19. At ginagarantiyahan din yan sa ating Section 4, Article 3 ng ating 1987 Constitution na nagsasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the right to peaceably assemble and the right to petition the government to redress grievances. Karapatan lahat yan. Bago mo i-interpret yan na yan ay pagre-rebelde, i-interpret mo muna yan, nagpapahayag lang ng damdamin yan. At karapatan ng mamamayan ang pagpahayag ng damdamin. Ibig sabihin po, nakalagay po yan sa ating sistema ng pangkatarungan pag ang pinag-usapan mo ay karapatan ng pagpapahayag. Ang tiningin diyan ng batas ay tingnan mo na yan na isang regular na pamamahayag para sa mga kanyang damdamin na piling ng kada mamayan ay sinira o tinapakan ang kanilang karangalan. Ngayon, sinasabi rin nila yan na grave threats yan. Ano bang grave threats? Grabe na pananakot. Kagaya ng pananakot, papatayin kita. Grave threats ba yon? Titignan natin ang kahulugan ng grave threats sa ating batas, sa Republic Act. No, not Republic Act. Republic Act. Act 3185. Yung revised penal code na nagsasabi, ang grave threat po ay plain grave threat, natatapat patayin kita, nagnanakot ka, walang ibang kondisyon. Pangalawang grave threat ay pananakot na may gagawing krimen laban sa isang tao na may kondisyon na kung hindi matupad yung hinihingi na kondisyon at ang nanghingi ng kondisyon ay siyang papatay, ay ipapatay niya yung taong kanyang hiningian ng kondisyon. Ito pa rin. So kung iyan ang grave threat, anong ibig sabihin? Nung nagbigay ka ng threat, naisip mo, matatakot ang taong tinakot mo. Pag tinakot mo siya, natatakot, existing siya. Ang takot existing at the time of the giving of the threat. So kasi kung hindi existing at the time of the giving the threat, walang krimen. Bakit mo patawaging grave threats kung hindi pa nagkaroon ng threat? Hindi magkaroon ng threat? Anong dahilan? Sa parte ni Sarah, magkaroon lamang ng threat kung papatayin si Sarah. Ay, nako. So, ibig sabihin, bahala kayo mag-judge. Ang discuss lang natin dito, Artikulo 4 lang. Nais ko lang ding sagutin si Bugoy Kuton. Okay, Bugoy Kuton. Ang sabi po ni Bugoy Kuton, ang mga Duterte daw ay drug lord, magnanakaw, protector ng mga Chinese drug lord, tapos sin criminal, sinungaling, palamura, minura pa ang Diyos. Maniwala ako, minura ang Diyos, joke lang naman yon, pero nagawa niya yon. Totoo yan. Yung palamura, maniwala pa ako, totoo yan, kasi palamura naman talaga si Duterte. Pero yung sabihin mo sinungaling, ipakita mo ang pruweba mo, Bugoy Kuton, na may nagawang kasinungalingan ang mga Duterte.
Number 2, sinabi mo kriminal. Ipakita mo ang ebidensya mo na kriminal ang mga Duterte. Kwento lang yun. Alangan mo naman ang mga lahing Bisaya kasi hindi ka Bisaya. Mayabang po talaga ang mga Bisaya kung magsalita. Sa salita lang. Hindi mo ba alam ang kwento ng mga lolo ko? Ang lolo ko, mahaba ang buhay ng lolo ko eh. Pinatay na lang namin sa haba ng buhay. Parang ganun mga kwentong hinambog. Kung narinig mo, kung ikaw ay naging Bisaya Bugoy, naintindihan mo ang feeling o damdamin ng Bisaya. At kung naging Bisaya ka Bugoy, maiintindihan mo na magagalit ang loob mo, ang bubukal ang init sa dibdib mo kapag narinig mo na tinawag ka na bubo. Bubo dahil DDS. O di kayo didilis. Hindi nyo ba alam kung bakit kami mga Bisaya ay pilit na sumasandal sa mga Duterte, pinagtatanggol namin? Kasi ang lahat po ng pananawag ninyo sa didilis, pag tinawag didilis, karamihan po kasi ng mga DDS ay mga Bisaya. Ang tingin namin po dyan ay pagtatapak sa aming karangalan. Diskriminasyon po. Kaya please lang, magmura kayo sa amin. Siguro huwag na kayo maggamit ng tinatang na didilis. Huwag naman kayo gumamit ng dutay. Hindi nga kami tumatawag sa inyo na mga bubo, na mga tae lang kayo ni BBM eh. Naniniwala kayo kay BBM na hindi nagnanakaw? Ma'am Franz Castro, magkaibigan tayo. Kaibigan kita. Narinig ko ang salita mo sa rally mo sa White Ribbon. White Ribbon? Ano ba? White Rabbit? Ano ba? White Beard? White Beard Rally? Ang alam kong White Beard, yun yung gay bar dyan sa Ruas Boulevard eh. Oh. Ang iba naman, ang alam ko White Rabbit, yung kinakain ko nung bata pa ako eh. Candy. Ano naman ang White Ribbon? Narinig ko na magsalita siya. Sabi niya daw, yung rally na yun ay para sa mga korap. Eh, klaro naman ang tinitira niya na si Sara. Pati daw si Marcos, kung totoo. Bakit may kondisyon pa kung totoo? Kasi binigyan ka rin ng maleta? Ma'am, be fair. Kahit na inakusahan ka, be fair. Ipakita mo yung iyong pagiging fair at saka stoutly for justice. Pwede bang pakiusap ko ganun, Bugoy, Katon? Kayo ibang nakikinig? Please lang, para magiging hindi tayo magkaaway. Huwag niyong tawagin ang mga sumusuporta kay Duterte na didilis o dutae. Kasi ang feeling niyo, matalino ba kayo? Ako didiis ako, mas matalino pa ba kayo sa akin? Kung bubo ako na didiis at nakikinig kayo sa bubo, anong tawag sa inyo? Tatawag sa aking kalbo, nakikinig kay kalbo. Anong tawag sa tao nakikinig sa kalbo? Guwapo? Ito naman, no? Bakit tawagin mo kung demonyong didiis? Nakikinig kasi demonyong didiis. Ano ngayon ang tawag sa taong nakikinig sa demonyong didiis? Sige nga. Nabugi ka ton. Kay Kumaro, good evening po. Dexter Tirante, Philippines. Yan, Philippines na tayo. Lahat ng tayo mga Pilipino eh. Si Silogen, lahat ng mga bangag, inuna mga Duterte. Okay nanam, sabi ng Ilocano. Lahat na lang, pati yung pumatay sa kan ng mga estudyante sa Leyte, puro na mga didiis na yung batang yun. Tapos yung policewoman na abogada, na registered nurse, na may-ari ng baril, na kinuha ng isang bata, na pamangkin niya, bago niya at ginamit niya pamamaril. Sabi daw nila, didiis daw yung pulis na yun. Lahat na lang iba, isisisi niyo sa Duterte. Ano ba ito? Kaya, okay lang sa akin. May awa din ng Diyos sa amin. Sa 2028, kami naman ang uupo. At pag umupo na kami, lahat kayo, kakantahan ko lang, kayong mga nakaupo
Subukan nyo namang tumayo. Sabi naman ni Kiko, baka kayo mamyaw, meow, meow. Romel Amuan, yes. Raul Lanay, shout out Katoto, watching from Hong Kong. Ampit, Duterte pa rin, from Jensen. Wow, ako taga Barbel, ako Ampit. Aquarius Bueno, gaslighting din ginawa mo. You call it whatever name you want. Tapos si Angelo Sebastian, if you bukal bubo. Bukal bubo ako, bukal kalbo. Ano naman ang tawag mo, Rosale? Sa mga tinatawag ako bukal at bubo, pero nakikinig siya sa bukal at bubo. Anong tawag dyan? Mersky, paglabag po yan, paglabag ba? Dapat magpagagaling naman kayo ng utak nyo. Wala pong violation niya sa ginawa ni Sarah. Okay? Okay, pakinggan natin ito. Si Sarah nagsalita. Sinama pa rin ito sa kaso na kung saan ay betrayal of public trust daw kasi gusto niyang patayin si Presidente. O ito, pakinggan niyo. Sinabihan ko si Senator Amy. Ulit-ulit. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Ano kasalanan ni Sarah dyan? Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Yan, narinig ninyo ha. So, let you be the judge. Hindi ako mag-insisti na tama ako. Bahala na kayo mag-desisyon kung tama ba ako o hindi. And then, I will give you an opportunity to examine your mind. Tingnan natin kung tama ba ang ginagawa ni Duterte? Tama ba ang ginagawa ni BBM? Ngayon, kung ang isip mo may sayad, paano patunayan na may sayad? Impression mo lang yan. Okay, Brigitte, Ivan Serbo, tiraduron ko sanda. Hay, default. Linti, siling ni Mailoy Bugris. Bilat sang Iloy. Ramon Borselo, mabuhay ang mga taong nanindigan laban sa korupsyon nila BBM at magnanakaw. So, si Romel Bengson, naimbag nga malim. Ay, Rabib na. Okay. So, yan na po ang ating pag-usapan sa ngayon. Let you be the judge. At I stand firm na walang kasalanan si Sarah dito. So, reviewin na lang natin. Nag-contract na ng killer. Wala namang ebidensya na nag-contract ng killer. Kundi, self-defense na lang talaga yon na out of the blue, biglang sagot eh. Nang tinanong, papatayin kayo, pagagawin kayo parang Romanov. Okay? Tapos, ano pang ibang akusasyon? Grave threats. So, hindi po yung grave threats, pinaliwanag ko na sa inyo na hindi grave threats yun. Political destabilization, hindi po yun political destabilization. Pagpapahayag po yun ng damdamin na karapatan ng kahit sinong mamamayan. Okay? At yun to, nakaklaro na natin na talagang wala talagang kaso laban kay Sarah. Sino pang iba? Si Eugene Kidner, may sayad. Pasensya ka na, Kidner. Iba naman ang aking opinion, wala pong sayad. At by the way pala,
O sige, pag-usapan lang may sayad sa balang araw. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa panonood ninyo. Kahit na tinatawag nyo kong kalbo, okay lang po sa akin. Magandang gabi po, bayan. At after 15 minutes, you can find me another vlog, another fine moment. Maraming salamat po. Ito si Todo Tirador.